Nadakip sa kubo na nasa gitna ng palayan sa Lingayen, Pangasinan ang isang lalaking kabilang sa drug watch list ng pulisya. Dalawang estudyante naman ang naaktuhang gumagamit ng marijuana sa kanilang paaralan sa Bayambang. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Dagupan. Madaling araw kahapon, isinagawa ng Pangasinan Police ang raid sa isang kubong nasa gitna ng palayan. Ang SWAT team dumaan sa likuran hanggang sa matumbok na nila ang pintuan. Madaling nakapasok ang raiding team. At sa silid tulugan, agad na nadakip ang target na si Freddy de la Cruz Abalos na kasama sa drug watch list. Nagkuha sa lugar ilang pakete ng hinihinalang shabu na hindi pa matukoy ang halaga. Masasabi, sir? Oh. Ikaw ba gumagamit? Dati, sir, pero alam na po ng Diyos yan. Ano? Ayos na po. Hindi raw sumuko si Abalos na magsagawa sa lugar ng Oplan Tukhang. Nagtago pa raw ito sa Maynila at ngayon bumalik sa Lingayen. Inyos yung pag-monitor namin dun sa mga drug personalities at nakikita nga namin na sila ay nagbalikan at yung iba ay patuloy na pagbebenta ng illegal na droga. Ang operasyon sa bahay ni Abalos, isa lang sa 6 na search warrant operation na isinagawa ng mga otoridad kahapon. Sabi ng Pangasinan Police, uunahin nila ngayon ang mga target na nasa liblib na lugar at malayo sa syudad. Dahil sa likod ng tila ba anilay tahimik na buhay sa kanayunan at sakahan na penetrate na rin daw ng bentahan ng shabu. Wala naman pinipili yung shabu na pupuntahan at wala rin pinipili kung sino yung gagamit. Kalimitan ho dito sa probinsya namin, ang nag-surrender ay mga maliliit na tao. Halip na pangkain ng kanilang pamilya ay gagamitin pa doon sa illegal drugs. Sa Bayambang, Pangasinan, naaktuhan ang 2 grade 9 pupils na gumagamit umano ng marijuana sa likuran at tagong bahagi raw ng isang paaralan. May edad na 16 at 18 mga estudyanteng naaktuhang nagpapat session daw. Naabutan nila yung mga nagpapat session, nakatakbuhan, at ito nga nakuha itong dalawang mga bata. Nasampan na ng kaso ang mga ito pero pinalaya rin base sa resolusyong inilabas ng Office of the Provincial Prosecutor. Actually, yung sa interview din namin doon sa it's parang first time din natin nila ginawa doon sa school. Nakausap na raw ng principal ng paaralan ng mga magulang ng mga estudyante na nakabalik na raw sa pag-aaral. Namangako sila na talagang last na. Pero pag inulit pa nila, ayun, talagang i-expel ko na sila dahil hindi magandang halimbawa sa mga kasama nilang estudyante. Joan Ponsoy, Nagbabalita, Pilipinas.